So eto na nga po mga kaibigan, Barangay Ginebra, mas kakailanganin pa rin po ang katulad ni Troy Rosario sa near future ng Barangay Ginebra kumpara kay Jody Vance na posibleng 1 year lamang or isang season lamang maglaro dito sa Barangay Ginebra dahil sa kanyang edad. And bago yan kaibigan, please huwag po munang kalimutan i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan. Game day na at nasa game 3 na tayo ng Barangay Ginebra at ng Meralco Bolts. Alam naman natin hindi ganong kadali mga kaibigan since game 1, game 2 yung naging laban nga po ng Ginebra at ng Meralco Bolts. Especially si Durham gustong makabawi kay Justin Brownlee mga kaibigan. Doon sa game 2 nakita naman natin yung crucial at intense na laban, especially yung winning shot ni Justin Brownlee. Muntikan pa dong matalong Barangay Ginebra mga kaibigan. Tulad ng aking sinasabi, hindi po nagkakaroon ng malaking impact ito nga si Jody Vance dito sa Barangay Ginebra dahil hindi na ito ganoon ka-agresibong maglaro. Ang sinasabi ko dahil nga po nasa 42 na siya o nasa 40s na siya, hindi na ganong kaliksit, mabilis na pong mapagod mga kaibigan. Hindi niya kaya maglaro ng hula quarter mga kaibigan. Kailangan talagang magpahinga. Hindi kagaya ng mga player ng Barangay Ginebra tulad na lamang ni JB at ilang mga veterano sa PBA na kayang-kayang maglaro ng babad at mas mahabang oras. Ang sinasabi ko dito mga kaibigan, inayin na rin sa mga update sa Barangay Ginebra, mas kakailanganin pa rin po nila in the near future ng Barangay Ginebra ang katulad po ni Troy Rosario. So alam naman natin sa ilang mga update si Troy Rosario ay hindi pa agad-agad basta nakakapirma na ang kontrata. Kinakailangan niya rin kasi mag-demand ng malaking sahod dahil alam niya na pinag-aagawan siya ng mga kilalang PBA teams. At syempre, bago siya pumirma, kinakailangan niya pong magkaroon ng assurance na tatagal siya doon sa kupunan. Noon pa man ay namin na ni Troy Rosario na talagang kung pagpapasok siya sa PBA or kung maglalaro siya sa isang kupunan ay mas gugustuhin niya po sa Barangay Ginebra. Well, fit na fit naman itong si Troy Rosario, matangkad naglalaro din bilang power forward, malakas na sentro. Ang problema lamang po na nakikita natin dito kaya hindi siya talaga agad-agad nakakukuha o nakuha pa noon ng Barangay Ginebra ay dahil hindi po kabisado ni Troy Rosario ang sistema ng Barangay Ginebra, especially ang triangle offense at hindi sa ilang updates medyo hindi ito ganoon na masunurin sa coach sa itinuturo mga kaibigan. Alam naman natin sa sistema ng Barangay Ginebra kailangan mong sumunod. Kaya nga mo hindi nakakapagtaka itong si Jody Vance ang pumirma ng kontrata na iwan itong si Troy Rosario. Well, posible pa rin naman makapasok sa Barangay Ginebra itong si Troy kapag natapos na yung kontrata nito nga pong si Jody Vance. Pero paano mangyayari yun kapag na ganun nangyari masyadong matagal baka that time talagang bumagsak ang performance bumaba pong standings ng Barangay Ginebra. But so far sa quarterfinals alam natin wala pang talo ang Barangay Ginebra. Mabigat na kalaban po ang Meralco Bolts mga kaibigan. So sa mga susunod hindi na magiging ganito. Ibang kupunan na ang kanilang mga kalaban kung makapasok man sila sa semis, siyempre malapit na yan, at sa finals. So kinakailangan pa rin po in the near future ang katulad po ni Troy Rosario maglaro sa Barangay Ginebra. So yun lamang ating update and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan ko.